Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan! Investigasyon ng Kamara sa katiwalian umano sa flood control projects. Gumugulong na mga kontratisang ng isnab ng pagdinig. Pinasabina na. Balitang Bayan! Ang dinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee, kinwestiyon ng isang dating senatorial candidate. Balitang Bayan! Ahay ng pamilya Diskaya, pinasok na ng Bureau of Customs 10 sa 12 luxury vehicles naglaho. Balitang Bayan! 2 katao patay sa sunog sa Malabon. Balitang Bayan! Balitan man sa Ibayog Dagat, kilos protesta sa Indonesia nagpapatuloy. Balitang Bayan! Sa sports, NBA superstar Luka Doncic nakapagtala ng historic triple-double sa Eurobasket. Balitang Bayan! At sa showbiz, Fifth Harmony nag-reunion sa concert ng Jonas Brothers. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan! kasama si Drew Nasino. Sa oras nga po na 3 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, napapakanood po ninyo ang isinasagawang pagdinig ng Kamara. Partikular nga po ang Joint Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, and Good Government and Public Accountability. Kaugnay po sa maanomalya umanong flood control projects. Yan po ay pinangungunahan ng chairpersons po ng mga naturang komite, sina Congressman Terry Redon at Romeo Momo Sr. at Joel Chua. Maya-maya po ay babalikan po natin ang Kamara kaugnay po sa gumugulong na pagdinig. Balitang Bayan! Ito pa rin po yan sa impila may totong lakas dito WIC 882 at Aliyo Channel 23. Kayo po ay nakatutok dito pa rin po sa Balitang Bayan. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan! Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga may init na balita, alamin po muna natin ang update kaugnay po doon sa low pressure area o iba pang sama ng panahon na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility Weather Update mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Update po sa LPA o low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Nasa loob pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility at nananatiling low o mababa ang tsansa na maging isang bagyo in the next 24 hours. Itong LPA na to, huling namataan sa layong 1,150 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang kilos nito pa northeast po, no? Sa bilis na 25 kilometers per hour. Bukod dyan, maghanda din po dahil aktibo pa rin po ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas at northern section po ng Mindanao. Kaya ingat-ingat po sa mga posibleng pag-ulan. Samantala sa Baguio City naman, asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat on Wednesday and Thursday, pero ang inyo pong Friday, ang huling araw ng linggo na ito, maaari po kayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Temperatura 17 to 21 degrees Celsius. Legazpi City naman po maula po ang kalangitan bukas Wednesday, pero ang Thursday at Friday ninyo kapareho po ng susunod na 3 araw sa Naga City na puro po pagkulog at pagkidlat na may kasama pang mga pag-ulan. Pero ayon sa forecast, may chance pa rin naman po na sumikat ang araw. Temperatura sa Legazpi at Naga City nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang araw sumikat kaninang 5:44 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:07 PM. At nagsimula na kahapon ang countdown. Ngayong araw po 113 days na lang bago po ang hinihintay ng lahat na Pasko. Ibig sabihin, paparating na rin po ang Christmas bonus na hinihintay ng lahat para sa mga regaluhan At at ang 13th month pay. Oo, ayan na, ang bubuhay sa dugo ng mga nagtatrabaho. Ayan na sila Maraya. At nakaabang na si... Sino? Nakaabang na Sino? si
Ninong, si Ninang. Yan. Mga inaanak po ninyo. Magpaparamdam na po ang mga magulang. At yan po muna ang latest weather update. Whether you like it or not, ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Pagpapatuloy nga ng mga balita, kinwestiyon ni Bukluran ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu ang naging takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanomalya umunang flood control projects. Ayon kay Attorney Espiritu, tila nagiging scripted na ang tanungan ng mga senador dahil sumentro lang ang pagdinig sa karangyaan ng buhay ng mga kontratista, partikular ni Sara Diskaya, may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Hindi rin anya umabot ang pagtatanong sa pagkakasangkot umano ng mga senador at kongresista sa congressional insertions na pinaghugutan ng pondo para sa mga flood control project. Ang assessment ko, talagang may script na nabubuo eh. Ginigisa lang yung mga kontraktor at saka DPWH officials. Sinama na rin nila ang COA dahil sa hindi napigilan ang mga paglustay ng pera. Pero bakit, ang tanong, bakit hindi umaabot sa mga kongresista at saka mga senador at mga local officials at mga taga-gobyerno? Yung pagtatanong, kasi hindi naman mangyayari. Yung mga ghost projects, imagine mo yan ibig sabihin, hindi na sila nagkasya doon sa 30 to 40% na dating SOP. Kapag ghost project, 100% yan eh. Pwede ba namang mangyari yan na yung nag-sponsor ng mga proyektong yan, meron na nga mga congressional insertion, tapos executive insertions ng mga proyekto, tapos pwede ba yung maging ghost kung hindi nila malalaman, kung hindi sila involved? Niniwala naman sa Espiritu na ginamit lamang na platform ng ilang mambabatas ang naturang pagdinig para maghugas kamay o linisin ang kanilang sarili sa pagkakasangkot sa naturang anomalya. Pero hindi ginigisa ang mga congressman at senador. In fact, ginamit pa nilang platform para maghugas ng kamay. Ginamit ni Senator Bongo na tinanong niya si Diskaya at para magpaliwanag na ako, wala akong alam dyan Wala akong alam kahit anong nangyari dyan sa negosyo ng aming pamilya. So ginagamit pa nilang platform in order to wash their hands off any involvement in this project. Po ang tinig ng dating senatorial candidate at bukluran ng manggagawa Filipino President Attorney Luke Espiritu sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Oras po na 7:00 makalipas po ang alas 12 na tanghali. Sa pagkakataon ito, balikan na po natin ang kamara. Mga kontraktor na hindi dumalo sa pagdinig, ipinasabi na ng House Infracom o Infrastructure Committee. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Pero naghain na ng mosyon si Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, upang isyuhan ng subpoena ang mga contractors na hindi dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong araw. Ang naturang mosyon ay sinuportahan ng mga miyembro ng Kamara matapos hindi sungkot ang sa pagsisiyasat ang 5 sa 16 na contractors na inimbitahan sa pagdinig. Kanilang na nga sa inisyuhan ang Teams Construction Trading, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Paint Timothy Construction Corp, Royal Crown Amorna Construction and Supplies Corp, at ang Wawaw Builders. Pakinggan natin ang pahayag ng mga mambabatas. Congressman Chua first before Congressman. Mr. Chair, I move that we issue a subpoena to those contractors who did not attend in today's scheduled hearing. If I hear a second, please. Second. The motion has been seconded. Are there any objections? Hearing no objections, the motion is carried. The subpoena will be issued to contractors who did not attend today's hearing. Samantala, ayon kay Bicol Saro, Council Representative Terry Ridon, tungkulin ng pinagsamang komite na siyasatin ang mga anomalyang proyekto sa infrastruktura sa bansa, partikular ang flood control project
na inaasahan ng ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Ginawa niya ang pagdinig bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tukuyin ang mga sangkot sa katungalian ng Ghost Project substandard, sobrang presyo ng mga proyekto at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga opisyal sa bawat departamento. Nangako ang komite na kanilang tututukan at wawakasan ang issue ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Pakinggan natin ang nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara. Alright, Jelly. Trying to project equity. Logic. What is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para pa nga nangyari sa secretary. Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. Alright, Jelly. Yes, Drew. So ano ang may mga inimbita ba na mga kontraktor dyan sa Kamara? Actually, 16 ang inibitahan, pero 11 lang ang dumalo at 5 ang hindi nagpakita o sumipot at yun lang i-issuehan ng subpina. Pero ayun nga, no, kagaya nung naging pagdinig sa Senado, nakadalo ang ilan sa Senado, pero yung mga dumalo sa Senado, pagdating dito sa House Committee, ay hindi nagpakita, no, gawa nga ng nagkaroon yata ng inspection sa bahay na nito ni Sara Diskaya. Pero sinabi rin ni Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na handa nga nilang isumite sa Independent Commission na pinabubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng magiging findings at dokumento mula sa investigasyon nito sa mga irregularidad sa flood control project. At sinabi din ni Ridon kanina na suportado nila yung pagbuo ng isang independent commission at handa sila na ipasa ang lahat ng mga kaso at proyekto ng mga mambabatas. Kongresista man ito o senador upang maipakita sa taong bayan na wala silang pinagtatakpan sa pagdinig. Iginiit ni Ridon na layon nga nilang magkaroon ng pagsisiyasat na panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon at paglatag ng mga panukala para magkaroon ng perpetual blacklist laban sa mga kontratistang mapapatunayang piwali. Jelly, yes. Yung ilang kongresista, kagaya, pagtukoy na natin, si Congressman Zaldico, nandyan ba? Kasi yung kanyang kumpanya, ang nakakuha rin, yung SunWest Incorporated, kabilang din sa mga nakakuha ng kontrata. Actually, may mga representative ang SunWest dito na dumalo, pero hindi natin nakita si Congressman Zaldico, pero may ilang mga kongresista din na iniuupat doon, sinasangkot sa issue ng flood control project. Kabilang na nga, itong si Iloilo Representative Janet Garin. At ngayon, sa nagpapatuloy, medyo nagagalit na. No? Hindi na maganda ang timpla ni Davao City Representative Isidro Ungab. Dahil nga sa nagpapatuloy na pagbaha sa kanilang lugar. Pero matatandaan na naging pahayag na rin ni Congressman Ridon na isasama nga itong naging pondo ng Davao City sa proyekto ng flood control project dahil malaki nga ang inilaan na pondo ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Ferdinand o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil malaki ang inilaan na pondo dito, pero hanggang sa ngayon hindi pa rin maayos yung naging proyekto ng flood control doon sa kanilang lugar, dahilan kaya patuloy pa rin ang pagbaha sa Davao City. Last na lang, Jelly, bago tayo magtungo kay Jen, si Sara Diskaya ba nandyan? In-invite din? Wala Drew. Kanina, sinilita rin natin sa taas kanina. Ang mga mamamayag kasi nasa baba
at sa taas ginaganap ang pagdinig ng Infrastructure Committee, pero wala tayong nakitang Sara Diskaya doon. Partikular yung mga hawak nitong construction na builders, Okay. yung Alpha Omega wala, yung Saint Gerard. Timothy Oh, Saint- wala. Oo. Yung Gerard, ang alam ko nandito at iba May pa yung representative. Matthews, Oo, representative. okay. Pero yung ibang construction builders ng ni Sara Diskaya wala dito. Alright, Dahil okay. nga rin sa na-issue natin na balita na nagkaroon ng inspection sa kanilang Ayun. bahay Okay. At nakita nga daw ata na hindi to sure Drew, dalawang luxury cars lang ata nakita Alright. doon sa kanyang bahay. Alright. Mamaya mag-update tayo regarding pa rin sa nagpapatuloy na Infrastructure Committee, ang pagdinig ng infrastructure. Kaugnay nga sa flood control projects. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Intilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Right, balik tayo sa Pasig. Update po doon sa pagpasok. Ginawa pong raid ng Bureau of Customs sa bahay po ng pamilya Diskaya. Patrol 38, Jen Patrolya, Jen. Kuyang Drew, naglaho ang 10 sa 12 luxury cars ng pagmamayari ng pamilya Diskaya. Kasunod ito sa ikinasang operation at investigasyon ng Bureau of Customs sa bahay ni Sara Diskaya sa Pasig City. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, 2 lamang sa mga kotse ang naabutan nila sa bahay ni Diskaya at merong nakita ang ahensya na isang sasakyan pero hindi ito subject para sa search warrant. Kabilang sa mga sasakyan na naabutan ng BOC ay ang Maserati at Land Cruiser na nakalista nga yan sa warrant. Habang ang Escalade car naman na nakita ng BOC ay kasama na rin o kabilang na rin sa iimbestigahan ng BOC dahil hindi nga ito nakalista sa search warrant. Lumabas na walang kukulang record sa ahensyang mga naturang mamahaling sasakyan kaya't iniimbestigahan ng pamahalaan kung paano nakapasok sa bansa ang mga ito. Una nang umamin si Diskaya sa investigasyon ng Senado hinggil sa flood control project na meron silang 28 luxury cars sa Barangay Bambang, Pasig City. Hinikayat naman ni Commissioner Nepomuceno ang pamilya Diskaya na ipakita sa BOC ang kanilang pinagbayaran ng mga sasakyan. Sa oras na magkaroon ng problema o kulang sa papel, ay mahaharap sila sa kaso. Narito ang tinig ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Oo. Yan. Ito bago na. The Evo. Oo, gusto ko Jen? sana mali. Jen? Kuyang Drew, Sino ang naabutan dyan sa bahay ng pamilya Diskaya? kanina nga sinagot ito ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon sa kanya, na tanging representative lamang ng pamilya Diskaya ang humarap sa kanila kanina. At ang pamilya Diskaya ay wala sa bahay nila. Okay. So, wala sa bahay, representative lang. Mhm. Pero nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba ang mga otoridad? Sa ngayon, Drew, bantay sarado ng mga otoridad itong bahay ni Sara Diskaya dahil nga pinababantayan ito ng pamahalaan o itong BOC dahil yung mga sakyan ni Sara Diskaya ay hindi na pwede o maaaring bumiyahe at ititimbre na sa SAIC, Kuyang Drew. Itong mga sasakyan, plate number, information ng mga sasakyan dahil nga ay Kuyang Drew, hindi na maaaring bumiyahe itong mga sasakyan ng pamilya Diskaya. Alright, sige. Jen, at babalikan ka namin kapag may mga update dyan mula dyan sa Pasig City. Maraming salamat, Jen Patrolya. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, samantala sa iba pa pong paksa ng mga balita, 2 ang patay habang isa ang nasa critical ng kondisyon matapos ang sunog sa isang residential area sa Malabon City kagabi. Ayon sa isa sa mga residente, natrap ang 3 biktima sa sunog
Kaya't humingi ng tulong ang 6 na taong o kabilang sa mga biktima itong 6 na taong gulang na bata at meron pang tagapag-alaga. So tagapag-alaga pala yung namatay. Napaulat ang sunog mag-aalas 12 kagabi at naapula naman mag-aalauna kaninang madaling araw. Inilipat na sa Ospital ng Maynila ang nailigtas o nakaligtas na biktima habang patuloy na inimbestiga ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagkalat ng apoy. Balitang Bayan! Pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, tanggap pa tayo ng report. Katiwaling Customs at LTO personnel itinurong kasabwat ng smugglers sa pagre-rehistro ng mga imported vehicles. Ang pagulat naman mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Ilang sindikato na umano'y mga korap na Customs at Land Transportation o LTO na kasabwat ang mga mayayaman na negosyante na importer ng mamahaling sasakyan ang nasa likod na kung kaya't nairerehistro ang mga imported na sasakyan. Ang sindikato ay nagsimula anya sa importasyon ng mga hobbies ng imported na sasakyan hanggang sa ito ay naging negosyo at nagsimula pa sa Region 1 at nang magigpit ang pamahalaan sa imported na sasakyan ay inilipat ng sindikato ang importasyon sa Subic Port gamit ang three-port importation exemption ng ilang negosyante at consolidators na may direktang ugnayan sa ilang tiwaling customs officials. Dahil anya kilala ng smugglers ang ilang mga tiwaling customs ay napapababa nito ang bayaring buwis at sa tulong ng ilang tiwaling mga LTO ay mabilisan itong nairerehistro. Nang humigpit ang smuggling ng imported na sasakyan sa Subic dahil sa sinigawang internal audit ay inilipat naman ng sindikato sa Pulumulok, Cotabato at ngayon ay mas lumawak pa dahil hanggang National Capital Region ay umabot na ang sindikato ng smugglers ng mga imported na sasakyan. 2021 hanggang 2024 ang customs ay nagsagawa ng motu proprio na audit at investigasyon at doon na-discovery ang ilang mga display shop na imported na sasakyan sa Metro Manila at Cebu at nakitaan ng imported na sasakyan na hindi tama ang buwis na binayaran. 2 imported na Bugatti Chiron ang nasita ng Bureau of Customs na merong halagang 160 million ang bawat isa, subalit 24 na milyon lamang ang binayarang buwis. May 2024 nang mapas lang naman ang LTO officer na si Mercedita Gutierrez nang malaman ng sindikato na ito'y kumakalap ng mga detalye at dokumento ng mga imported na sasakyan na nairehistro ng LTO at subalit ay pinagbabaril ng riding in tandem bago pa man naisa publiko ang dokumento. Ang sindikato na tingguriang Toys for the Big Boys ay sangkot na rin sa importation ng mga helicopter at mga private plane na karaniwan ay kliyente ng mga mayayaman at hindi nagtababayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Madala PCSO nagatid ng tulong sa mga pamilyang biktima ng baha sa Quezon City. Special report ihatid ni Angelo Painyo. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng malalakas na bagyo at pagbaha sa ika-4 na distrito ng Quezon City. Ginanap ang relief operations sa Christ the King Seminary Basketball Covered Court na pinangunahan ni PCSO Director Jennifer Leongson Guevara, kasama si QC 4th District Representative Bong Suntay, Konsehal Attorney Mig Suntay at Maria Aurora Mara Suntay. Kabuoang 750 charity timba na naglalaman ng pangunahing pagkain at evacuation kit
kits ang naipamahagi sa mga pamilyang lumikas. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layong maghatid ng agarang tulong at suporta sa mga komunidad na nangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayo mga kababayan po natin sa kanila po pangangailangang medikal. Lalo po may mga malubhang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan! Balik po ang Balitang Bayan, makalipas lang may mga paalala oras. Missioner Winner Contino, 27 sandali makalipas po ang alas 12. Right, sa oras po naganap na alas 12:30 na po ng Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng Setyembre 2, araw po ng Huwebes. Bago tayo magtungo sa ilang po mga detalye pa ng mga balita, papasadahan ko lamang po itong binabanggit po natin na libro po para po sa mga driver, para po sa mga motorista, para po sa mga kagaya nyo, kagaya mo at kagaya po nating lahat sa lahat po ng mga Pilipinong motorista. Opo, ito na po ang sagot. Ito po ang tugon laban po sa mga kamote. Hindi po yung tinatanim, kamote driver. Laban po sa mga kamote. Mahalaga po itong libro ng pagbabago ng Pinoy driver para iwas kamote, iwas huli. Basta ilalagay nyo lamang po ang nilalaman ng libro pong ito sa inyong kokote para hindi na po kayo mahuli ni Chairman Romando Artes ng MMDA. Importante po ito. Ayan, batiin lamang po muna natin si Boss Arnold Gabangon po. Ayan, good afternoon po kay Boss Arnold. At syempre kay Attorney Tirso, Attorney Tirso Peralta. Ito ang mensahe po mula po kay Pangulong Marcos. Importante po ito, Importante, araw-araw pinamimigay po natin ito ng libre sa 3 pong makakasagot sa social media. Kung sa tanong natin, sino ba maganda yung tanong natin? Secretary. Oo, si Secretary Vince Dizon. So sa mga nagtatanong po, ayan, ang ating pong tanong, saan na hubang departamento napunta sa Secretary Dizon from Department of Transportation? Saan na po ba siya napunta ngayon at saan ho ba siya nanumpa? Saan kagawaran ho siya nanunungkulan ngayon? Sa mga makakasagot po, bibigyan po natin ng libro. 3 po ito, makakasagot po ng 3 ay magkakaroon po ng libro. Iwas kamote, iwas huli. Ito pong libro po na ito. Mensahe po ng Pangulo sa mga minamahal po niyang sambayan ng Pilipino ay marubdob at maalab po na pagbati ang nais pong ipaabot po ng inyo pong Pangulong Bongbong Marcos at sa inisyatibo po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas Foundation sa pagpapalimbag nga po at sa paglalathala nga po ng gabay sa pagmamaneho na pinamangatan nga pong etong pagbabago ng Pinoy driver. Suportahan po natin ang ating pong Pangulo. Of course, suportahan din po natin ang Department of Transportation para po maiwasan po ang mga kamote para iwas din po ang aksidente. Balitang Bayan! Grabe. Ewan ko. Ano ba nangyayari sa ating bansa? Eto, sige. Speaking of Pangulong Bongbong Marcos, tanga po tayo na pag-uulat mula po sa Malacanang. Pangulong Marcos binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pangangalaga ng mga karagatan at kapuluan ng bansa. Patrol 13 Gilbert Perdez sa detalye. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pangangalaga ng karagatan at kapuluan ng bansa. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o YUMANAMO 2025. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na mula pa noong sinaunang panahon ay nakaugat na sa kasaysayan ng mga Pilipino ang pagiging malapit sa dagat na nagsisilbing daan ng kalakalan, ugnayan at paglaban para sa kalayaan. Sinabi ng Pangulo na ang dagat ang nagsisilbing duyan at lakas ng bansa, pinagmumula ng pagkain, kalakalan at pagkakaisa ng mga isla. Dito rin ayon sa Pangulo nakasalalay ang kaligtasan ng mga pamayanan at katatagan ng ekonomiya.
Binigyang pugay din ng Presidente ang National Maritime Council at Presidential Office for Maritime Concerns sa kanilang papel sa pagsusulong ng maayos na pamamahala para sa agrikultura, enerhiya, komersyo at agam. Kasabay nito'y nanawagan din ng Pangulo sa mga institusyon na itugma ang siyensya sa batas sa mga komunidad na yakapin ang responsableng pangangalaga at sa mga pinuno na pangasiwaan ng kanilang mga nasasakupan. Habang isinusulungan niya ang bagong Pilipinas, mahalaga magkaisa sa pag-aalaga ng ating dagat at baybayin, hindi lamang para sa ating kasalukuyan, kundi para na rin sa susunod na salinlahi. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totalas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, Pag-ibig Fund, aminadong may 5 billion peso investment. Babalik si Patrol 45, Raul Esperas. Inamin ng Pag-ibig Fund matapos ang halos isang buwan na pagtatanong na meron silang 5 bilyong investment sa pribadong construction company na EEI. Sa liham na ipinadala sa DWIC nito lamang Agosto 29 taong kasalukuyan, sinabi ni Domingo Jacinto Jr., Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, matapos ang liham kay Secretary Jose Ramon Aliling, umamin nito na meron silang investment sa EEI Construction Company na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Subalit itinanggi ng Pag-ibig na nalulugi ang EEI sa kabila ng ulat ng EEI mismo sa Philippine Stock Exchange noong 2025 Stockholders Meeting. Sinabi ni EEI President at CEO Henry Antonio na nalulugi ang kumpanya ng 4.41 billion pesos at dahil ito sa joint ventures ng EEI sa Saudi Arabia na Al Rushid Construction na umabot sa 3.77 na consolidated net loss. Bagamat itinanggi ng Pag-ibig, sinabi nito na ang Pag-ibig para sa first quarter ng 2025 ay kumita ng 4.22 bilyong piso at tiniyak sa Pag-ibig members na hindi hahayaan ang mga miyembro na masayang ang kanilang mga kontribusyon. Hindi naman sinagot ni Domingo Jacinto Jr. ang katanungan kung bakit hindi dinaan ng Pag-ibig Fund sa kanilang mga board of directors ang approval ng 5 bilyong investment. Magugunita ang liderato ng GSIS at OWA ay parehong nasuspindi at agarang ipinagharap ng demanda sa Ombudsman matapos na mapag-alaman na hindi dinaan sa board of directors ang kanilang mga investment. Natili naman tahimik si Secretary Jose Ramon Aliling sa nasabing issue habang ang Pag-ibig CEO na si Marilyn Acosta ay natili sa kanyang posisyon sa kabila ng kumpirmasyon ng mismong mga board of directors sa sinagawang internal investigation na hindi aprobado ng board of directors ang 5 bilyong investment ng Pag-ibig Fund. Follow-up report, Raul Esperas, Patrol 45, Nagulat Simpil Metodo Lakas, DWIC. Balitang Bayan. Mababalita, Pangulong Marcos tumanggi munang tukuyin ang bubuo sa Independent Commission. Kaya pa rin po ito dun sa investigasyon sa flood control projects. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ayaw pang kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa bubuoing Independent Commission na siyang sisiyasat naman sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Sa ambush interview sa Zambales, sinabi ng Pangulo na ayaw niya muna mapag-usapan yung bagay na ito dahil hindi pa nga nabubuo yung komisyon. Subalit sinabi ng Pangulo na sa lalong madaling panahon ay mabubuo na yung nabanggit na lupon. Ayon sa Pangulo, hanggat wala pang gantong mga pangyari, ay ayaw niya munang magbunyag ng mga pangalan na magiging miyembro nga ng Independent Commission. Sa lalong madaling panahon, niya ay kanila itong mapaplansya para gumulong na nga yung investigasyon kaugnay pa rin ng mga maanumalyang flood control sa bansa. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. I don't want to talk about until buo na eh. Hindi pa namin nabubuo yung plano. But we'll talk about it. Malapit na yan. Very, very soon.
Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Pagday pa rin nga ho niyan, Anti-Corruption Task Force DPWH, yung pagbuwag po dyan. Taga po tayo ng update. Nagbabalik naman ang report naman mula kay Patrol 24, June Samson. Iniutos na ng bagong talagang Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na buwagin na ang Anti-Corruption Task Force sa DPWH na binuo ni dating Secretary Manuel Bonoan. Ilang araw kasi bago nagbitiw sa pwesto ay binuo ni Bonoan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na naglalayong imbestigahan ng katiwalian ng mga opisyal at empleyado ng kagawaran. Samantala, bukod sa pagbuwag sa task force, ay iniutos din ni Dizon na maghain ng courtesy resignation ang lahat ng opisyal ng DPWH, kabilang ang mga undersecretaries, assistant secretaries, division heads, regional directors at district engineers sa lahat ng DPWH offices sa buong bansa. Kaugnay niyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa itinuturong mga manumalyang flood control projects. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala mga kongresista, muling sinupalpal ni VP Sara Pondo sa school building program Kinatkong Umano. Abang report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Muling ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na pinaghati-hatian umano ng ilang kongresista ang pondo ng school building program noong siya pagkalihim ng Department of Education. Sa gitna ito ng ikinakasang investigasyon ng Senado hinggil sa palpak na flood control projects. Ayon kay VP Sara, isinama pa ng mga mababatas ang pondo sa Generation o General Appropriations Bill. Batidaan niya ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos talakayin sa Malacanang, pero pinili nitong tumahimik. Narito ang tinig ni VP Sara. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a Secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, kinumpirma ng Commission on Elections na 31 contractors ang nag-donate sa kampanya ng mga national candidates noong 2022 polls. Gayunman, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na bineberipika pa nila sa DPWH kung ang mga government contractor na ito ay mayroon pang umiiral na kontrata sa panahon ng paghahain ng kandidatura o matapos ang halalan. Ito ayon kay Garcia ay upang mabatid kung nalabag ang Section 95 ng Omnibus Election Code at kung ang pagkapanalo sa eleksyon ay nagsilbing daan upang makakuha ng mga kontrata sa mga government projects. Ipinalawanag ng poll body chief na isinantabi muna nila ang 2025 dahil may prescriptive period pa ang election offense ng 5 taon. So in 2025 midterm polls ay sinantabi muna. Isusumitihan niya nila ang lista ng mga kontratista na posibleng lumabag sa Section 95 pero hindi muna rin nila tutukuyin kung sinong mga kandidato ang sangkot dahil bineberipika pa nila ang impormasyon. Balitang Bayan! Tangka pa tayo ng reports. Garang pagbasura sa nakabinbing reklamo sa Ombudsman laban kay Justice Secretary Remulla, ihilingin. Nagbabalik si Patrol 24, June Samson.
Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na maghahain siya ng mosyon sa Office of the Ombudsman para hilingin na agad maresolba ang mga nakabinbing reklamo na inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ang naging pahayag ni Remulla matapos niyang sumalang kanina sa interview ng Judicial and Bar Council para sa ina-applyan niyang ombudsman posisyon. Sa naturang interview ay pinagtanggol ni Remulla ang pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa ICC sa The Hague dahil isinagawaan niya yon para mapanatili ang katatagan ng bansa at maiwasan ang anumang karahasan o hindi kanais-nais na pangyayari. Samantala, iginiit naman ni Senator Marcos na may sapat na batayan upang panagutin si Remulla sa usurpation of judicial functions sa ilalim ng Article 241 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa kasong administratibo ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Patrol 24, June Thompson, para sa Intilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! O simple naman pagpasok ni Baguio City Mayor Magalong sa Independent Commission. Welcome kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sawang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perder. Inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang mabuo ang Independent Commission na siyang tututok naman sa investigasyon kaugnay ng malawakang maanumalyang flood control project sa bansa. Sinabi ng Pangulo na hanggat walang nabubuo pang lupon ay hindi muna sila maglalahad ng mga pangalan na siyang bubuo nito. Tanong din ng media itong si Pangulong Marcos kung kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga magiging miyembro ng lupon. Subalit sinabi ng Pangulo na ayaw niyang kumpirmahin ito at patuloy pang araw kasing binubuo yung lupon. Sa isang event sa Zambales ay natanong din si DPWH Secretary Vince Dizon kung magiging miyembro daw itong si Magalong ng lupon, ano ang magiging masasabi rito ng kanilang ahensya. Sinabi ni Dizon na welcome ito para sa kanila dahil matagal ng vocal itong si Baguio City Mayor Magalong sa paglaban sa korupsyon at katiwalian sa pamahalaan. Isa kasi itong si Magalong sa mga matunog na pangalan na pwedeng maging miyembro ng lupon o ng Independent Commission na siyang tututok nga sa investigasyon o sa mga flood control projects sa bansa. Narito ang pahayag ni Secretary Vince Dizon. Kung ako po personally, ay napaka-welcome na development po niya kung totoo. Kasi po, at the forefront si Mayor Magalong, nito hindi lamang ngayon, kundi matagal na. Ito si Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan, kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World nitong nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasamang Philippine Army para sa Pag-alab Program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang mga komunidad. Balitang Bayan! Sa mga nagtatanong po, mag-comment lamang po sa ating pong social media, ating pong Facebook page, DWIZ882. Hanapin nyo lamang po DWIZ882 para po kayo ay manalo po ng mga libro. Alright, sige, tayo po muna ay magbibigyan muli sa ilang po mga palala. Oras po natin 12 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Rin ang huling sigwada po ng Balitang Bayan. Binura na ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang kanyang Facebook page. Photos na naglalaman ng mga pangalan at contact details. Yung screenshot po ng ilang media entity na humingi ng kanyang panig kaugnay sa nasirang flood control projects.
Bagaman nananatili ang online post ni Gomez na nag-aakusa sa mga news agencies ng pagsasagawa ng media spin laban sa kanya, hindi na makita. Burado na po ang screenshots ng kanyang pakikipag-usap sa mga reporter at desk officers. Una nang binatikos sa mga media group ang ginawa ng mambabatas dahil sa peligrong hatid sa mga mamamahayag matapos niyang isa publiko ang private conversation, pangalan pati contact information ng ilang news desk officers na humihiling ng panayam sa kanya. Nagugat ang kontrobersya sa akusasyon ni Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy nitong Agosto 28 na nabigo ang akusasyong nabigo ang kongresista na makipag-ugnayan sa local government unit hinggil sa flood control projects sa kanilang distrito na kalaunay napinsala ng malakas na ulan. Balitang Bayan! Balikan po natin ang ilang pang mga reports. Justice Secretary Remulla plano umanong italagang ombudsman para maipakulong si VP Sara ayon kay Senator Marcos. Ang detalye ng report mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Mayroon daw plan C para maipakulong si Vice President Sara Duterte bago mag-2027. Ito ay matapos na hindi nagtagumpay ang People's Initiative at ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Senator Amy Marcos, balak daw na ipilit maitalaga si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman kahit na may nakabimbin itong kaso para daw maipakulong si VP Duterte, mga kaalyado nito at baka daw pati siya. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Marcos. Hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging Ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito. Go ahead, that's silly. Dahil nga dyan sinabi ni Senator Marcos na tututulan niya ang planong pagtatalaga kay Remulla sa ombudsman kung saan maghahain siya ng opposition sa Judicial and Bar Council. At may panawagan nga siya kay Vargas na huwag itong magpa-pressure dahil may impormasyon kasi na matindi daw ang pampi-pressure kay Vargas para i-dismiss ang kaso laban kay Remulla para ma-issuean ito ng clearance at maitalagang ombudsman. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Metodo Lokal sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ipapabalita, PNP na alam na ang utak sa nasabat na mahigit 600 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa Zamboanga City. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Nagpapatuloy ang ginagawang pagsisiyasat ng pambansang pulisya para matukoy ang iba pang nasa likod ng nasabat na higit 600 million pesos na illegal na droga sa Zamboanga City kamakailan. Payag ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inaalam na nila ang mga kasabwat ng 3 na arestong suspect na maituturing na big fish at utak sa illegal na operasyon. Siniguro ni Lieutenant General Nartates na patuloy nilang palalakasin ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng Enhanced Managing Police Operations. Giit pa ng PNP Chief na muli nilang pag-aaralan ang mga operational plan upang lalo pang maging epektibo ang kanilang mga ikinakasang operasyon. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño para sa himpilang may todo lakas,
DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Matala flood control projects na may magkakaparehong halaga sa ilalim ng panukalang 2026 national budget. Umabot na umano sa 500. Babalik si Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Mayroong 500 flood control projects na magkapareho ang nakalaang budget kahit nasa iba't ibang lugar. Ito'y sinulat ni Senator Panfil Lacson sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senadora. Ayon kay Lacson, nakalista ang mga ito sa National Expenditure Program o sa panukalang pambansang budget para sa 2026 na ginawa ng executive. Ayon kay Lacson, nakita nila ni Senate Committee on Finance Senator Sherwin Gatchalian ang listahan para sa naturang proyekto sa National Capital Region hanggang sa Region 3 pa lamang kung saan umaabot na sa 50 billion pesos ang halaga. Narito ang bahagi ng nagipahayag ni Lacson. NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. So, tanong ng mga senador, bakit pinalulusot ng Department of Budget and Management ang iniendorso sa NEPA? Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na gagaling ang budget proposal at listahan sa DPWH na pinagtitiwalaan nila na alam ang ginagawa dahil sa kanilang mandato. Wala raw kakayanan ng mga tauhan ng DBM na himayin ang budget proposal ng DPWH na karaniwang higit sa 700 pahina at 15,000 ang line items. Sa pag-uusap nila ni DPWH Secretary Vince Dizon, kakausapin na ang DPWH senior officials para alamin kung paano nila binuo ang budget proposal. Narito pa ang bahagi ng payag ni Lacson. Madam Secretary, pag yung mga contractors have invaded the House of Representatives and congressmen have invaded the contractor construction business, ito po yung outcome. Kasi NEP pa lang, pinapayagan na sila ng DPWH to make insertions. Nagbungkahan si Lacson na magkaroon ng executive session para pag-usapan nila ang pagtapya sa 50 billion pesos na pondo sa flood control at posibleng ilipat ito sa ibang programa ayon sa direksyon ng administrasyon. Ito sa Patrol 19, Selby Ortega Bueno, para sa metodong nakasa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang And last but not the least, pakikialam umano ng mga piskal sa rape case ng negosyante sa SBMA, hiniling sa Korte Suprema na tutukan. Tututukan niya ni Patrol 24, June Samson. Nanawagan sa Korte Suprema ang isang anti-crime at anti-corruption group kasama ang isang law firm hinggil sa isyu ng mga piskal na nakikialam sa kasong rape ng isang negosyante sa SBMA. Ayon kay Mona Lee Dizon, ang Secretary General ng Coalition Against Corruption at Kilusang Pagbabago National Movement for Change, nagtungo sila sa Korte Suprema para hilingin sana kay Chief Justice Alexander Esmundo na matutukan ang nasabing reklamo. Aniya, mismong abogado ng nag-aakusa ang inirereklamo ang dalawang piskal ng Olongapo Prosecutor's Office at kapwa nila iginigiit na pineke ang mga pirma ng nagrereklamo laban sa negosyanteng si Simon Su kung saan hindi naman humarap ang biktima at ina nito. Nais nilang maimbestigahan ang mga piskal na sina Deputy City Prosecutor Ria Niña Leonor Sususco at Associate Prosecutor Lilia Elizabeth Hinanay Escuso. Ang dalawa ay kasabwat umano sa pangingikil sa nasabing negosyante maging sa ilang personalidad sa Subic Freeport at sa Olongapo. Patrol 24, June Samson, para sa Intilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At dyan po tayo pansamantala pa nagpapaalam ngayong araw po na ito ng Tuesday. Pero bago tayo tuloy magpaalam, batiin lamang po na muna natin ang isa pong maligayang karawan.
ang anak po ng ating news director na si Ms. Judy Estrada Larino, ang kanya pong unika iha na si Judy Estrada Larino. Happy birthday! At sa lahat po namang nagdiriwang ng kating katalapong kaarawan ngayong araw po na ito ng Setyembre 2, ito po muli nyo lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Salamat sa ating mga nakasama dito po sa News Center. Time ay lamang po susunod na DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at siyempre Gia Rafael.